Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw sa inyo mga bata. Ako nga pala si Teacher Jinky I. Frando, guro ng Kindergarten, Division of Lipa City, ang inyong tagapagsalaysay na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng mga aral mula sa kaban ng kwento ng bayan ko. Ang kwentong ito ay pinamagatang Bumabata ang Lola. Orihinal na isinulat ni Janet V. Rodriguez at ikinuhit ni Wendell S. Flo. Halina't maglakbay sa malawak na mundo ng kwento ng bayan ko. Bumabata ang Lola. Bulaga! Panggugulat ni Nika sa nakatalikod na Lola. Agad namang napalingon ang nagulat na si Lola Nena. Ay, apo! Nanggagulat ka na naman! Sabi ng Lola, sabay yakap at halik sa paborito niyang apo na si Nika. Ang nakakahawang tawa ni Nika, kaya pati si Lola Nena ay napatawa na rin. Apo, anong oras na? Hala, pumasok ka na at baka mahuli ka pa. Heto ang baon mo. Wika ng Lola habang inaabot ang nakabalot na bibingka. Salamat po, Lola! Nakangiting sabi ni Nika, sabay paalam na papasok na sa eskwela. Magsisimula na ang talakayan nang dumating si Nika sa paaralan. Sakto lang pala ang dating ko. Buti hindi ako nahuli. Nakangiting pulong ni Nika sa sarili. Ilarawan ang inyong lolo't lola. Pambungad sa talakayan ng kanilang guro na si Ginang Agata. Agad itinaas ni Nika ang kanang kamay sabay sabing, Ako po, ma'am! Wala na po akong lolo. Subalit, marami po akong ibabahagi tungkol sa aking lola. pagsisimula niya. Ang lola ko po ang best lola sa buong mundo. Napakabait po niya. Palagi po niya akong ipinaghahanda ng baon. Tinutulungan din po niya ako sa aking mga takdang aralin. Mahal na mahal po niya ako at gayon din po ako sa kanya. Pagmamalaki niya. Nagpalakpakan ang lahat matapos niyang magsalita. Yehey! Uwi na! Bulalas ni Nika. Gaya ng dati, sa bahay na naman ni Lola Nena ang diretsyo niya. Mano po, Lola? Sabi ng nakangiting si Nika. Apo, narito ka na pala. Halika, samahan mo akong manood. Pag-aaya ng Lola. Lola, wala po bang merienda? Tanong ni Nika habang nakahawak sa kanyang sikmura. Oo nga pala, Apo, pasensya ka na. Nakalimutan kitang ipagluto. Paliwanag ni Lola Nena sabay kamot sa kanyang ulo. Umuwi si Nika na nagtataka. Ngayon lang kasi siya hindi na ipagluto ng kanyang lola. Lumipas ang ilang linggo, hindi lang merienda sa hapon ang nakalimutan ni Lola Nena, pati na rin ang baon niya sa eskwela. Naging malungkutin si Nika. Tinanong niya ang kanyang ina. Nanay,
Nagsasawa na po bang magluto si Lola para sa akin? Bakit po madalas makalimutan ni Lola ang baon ko? Malungkot na tanong nito. Anak, pagpasensyahan mo na ang lola mo. Matanda na kasi at nagiging ulyanin na. Paliwanag ng ina. Tumango lamang si Nika na tila ba ay hindi kontento sa paliwanag ng ina. Nagdaan ang maraming araw at buwan. Naging mas makakalimutin pa si Lola Nena. Bulaga! Panggugulat muli ni Nika sa kanyang lola. Sino kang bata ka? Pasigaw na tanong ng kanyang lola. Napatigil si Nika at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Tumakbo ito pauwi habang humahagulgol sa pag-iyak. Nanay! Nanay! Tawag ni Nika habang papalapit sa bahay. Nanay! Hindi na po ako kilala ni Lola. Bulalas niya. Niyakap si Nika ng kanyang ina. Hayaan mo anak. Pipilitin ko ang lola mo sumama na sa atin dito sa bahay para hindi ka na niya makalimutan. Tugon nito. Unti-unting napawi ang luha sa mga mata ni Nika. Kinabukasan, isinama na nga sa bahay ni Nika ang kanyang lola. Lola, nakikilala niyo na po ba ako? Nakangiting tanong ni Nika. Oo naman, apo. Ikaw kaya ang paborito ko. Sagot nito. Napatalon sa tuwa si Nika, sabay yakap sa kanyang lola. Kinagabihan, magpapaturo sana si Nika sa kanyang takdang aralin. Ngunit, may isa na naman siyang natuklasan sa kanyang lola. Lola, nasan po ang mga ngipin mo? Nagtatakang tanong ni Nika. Apo, tinanggal ko muna at ako'y matutulog na. Tugon ng kanyang lola. Hindi nakakibo si Nika nang biglang nakisali sa usapan ang kanyang ina. Anak, naubos na ang ngipin ng lola mo. Pustiso na ang tawag sa ginagamit niya. Paliwanag ng ina. Nang tumagal-tagal pa, Lola! Bakit po kayo umihi sa kama? Talo niyo pa po ang bata! Pasigaw na tanong ni Nika. Totoo kaya ang sinabi ni Lola na bumabata siya ulit? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi lubos maunawaan ni Nika ang mga sinabi ng kanyang lola. Nagsimula na naman siyang umiyak. Pumasok ang kanyang ina. Bakit umiiyak na naman ang anak ko? Tanong nito. Nanay, nakakatampon na po si Lola. Totoo po bang bumabata siya ulit? Hindi na po ba niya ako mahal? Magkasunod na tanong ni Nika. Hindi agad nakakibo ang matanda na tila nahihiya. Pasensya ka na, apo. Ganoon talaga kapag tumatanda, nagiging bata. Paputol-putol na sagot ng nanginginig na boses ni Lola Nena. Hindi na masaya si Nika sa nakikita niya sa kanyang lola. Hinahanap-hanap niya ang dating lolang ipinagmamalaki niya.
Nagmukmok sa kwarto si Nika. Bukod sa wala ng ngipin at umiihi sa kama ang kanyang lola, nagpapasubo na rin ito at nagpapasamang maligo. Tinabihan si Nika ng kanyang ina. Anak, ako rin ay nalulungkot sa nakikita ko sa iyong lola. Ngunit, hindi siya bumabata. Siya lamang ay nagkaroon ng Alzheimer na sakit. Kaya nagiging ulyanin na. Dala na rin marahil ng kanyang edad. Hindi niya sinasadyang makalimutan ang maraming bagay. Lalo na ikaw, anak. Mahal na mahal ka niya. Hindi ba ikaw ang kanyang paborito? Siya ang nag-aalaga sa'yo dati. Tuwing wala kami ng tatay mo. Paliwanag ng ina habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ganun po ba? May sakit po pala siya. Dapat po pala ako na lang ang umunawa kay Lola. Sabi ni Nika. Agad tumayo si Nika at lumapit sa kanyang lola. Lola, pasensya na po sa inasal ko. Hindi ko na po uulitin. Pangako po, aalagaan po kitang mabuti. Ikaw pa rin po ang best lola. Masayang wika ni Nika habang nakayakap kay Lola Nena. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.